Okay, magandang araw mga paps. Ito meron tayo ngayon na gagawin Toyota Fortuner. Yan. Bali naging problema natin dito, maingay ang na-check natin, titignan natin ngayon. I-start natin para malaman natin kung saan galing yung maingay sa makina. Tulad niyan, bago pa lang tumatakbo, medyo wala pa tayo naririnig. Okay, yun ang mga paps, oh. Yung medyo may sabit siya. Ayan, ingay. Okay mga paps, nalaman natin kung saan nanggagaling yung ingay. Ayan, makalansing. Lumalagitik, oh. Tapos parang magaspang yung takbo niya. Unang-una to, itong alternator bearing natin sa likod, meron yan. Isa rin sa nasisira yan. Ayan, oh. Tapos yung alternator pulley, titignan natin kung sira na rin talaga. Sa 60 mileage, 60k mileage. Ayan, sa 60k mileage, ang kadalasan yan talagang bimibigay yung pinaka bearing natin ng alternator. Bukod dun sa pulley, may bearing siya sa likod na maliit. Yun, pag okay pa naman yung pulley. Bali sa 60k mileage mga paps, yan, aasahan na natin yan, meron talagang iingay dito sa ating bandang mga bearing. Yan, yung ano naman natin dyan, tensioner or mga ibang bearing, hindi basta-basta yan. Talagang unang bimibigay sa atin dito is alternator bearing, tsaka yung pulley natin. Yan, kaya kung gusto nyo medyo swak sa budget lang, pag mapakinggan natin o pakinggan nyo kung saan nyo mang mekaniko dadalhin, ayun, kadalasan talaga alternator bearing lang, tsaka na muna yung mga tensioner bearing. Pag yung belt maganda pa, pwede rin namang hindi palitan. Pero kung talagang hindi na siya okay, palitan na natin pati belt. Okay, sige mga paps, kakalasin na muna namin, ano, para ano, makita natin kung ano na damage sa kanya. Okay mga paps, ito bali tinanggal nga natin yung battery para safe tayo. Tapos ito na yung pulley nung pumapalakpak talaga siya, kaya talagang kailangan natin palitan tong pulley na to. Okay, kakalisin na natin. Tinanggal muna natin sa tinanggal natin yung belt para nga matanggal natin yan. Okay, yun nga mga paps, sa may mga gustong tanong, yung sinasabi ko, okay lang po, magtanong lang po kayo. Tapos masaya naman kami kahit hindi kayo nakakapunta sa shop, message lang po kayo. Pero mas maganda pa rin kung nakakapasyal po kayo dito. Hindi, joke lang mga paps. Basta yun lang, kung may time po kayo, pasyal lang po kayo dito sa ating Colocoy Garage. Okay, check din natin itong mga bearing na to, tensioner. Okay naman, ayos naman itong mga to. Ito sa aircon. Anong paps? Lakas. Umiiwan. Ay, iwan. Hindi yan. Tanggalin mo nga ito, pre. May cover yung pinaka-pulley natin. Ayun. Ayun, may papunta tayo yan. Okay, ito na nga mga paps yung ating pinaka-pulley, oh. Medyo talagang makikita natin na iba na yung ikot niya. Kaya pag nagka-problema tayo dito, pwedeng hindi kumarga yung ating battery. Pwede tayong itirek. Okay, ito. Ayan, binuksan na natin yung ito yung ating pulley. Kailangan natin ng palitan. Okay. Kasi ito naman yung bearing natin sa likod ng alternator. Yan yung kadalasan na mas maingay. Ito yung
Balik pala natin. Oo. Ganda na, pitik-pitik lang. Tama na yata. Hindi pa. Kopya. Hop. Yun. Ito na nga mga paps. Yung ating pinaka-bearing. Yan, magaspang ang ikot kaya wala, iingay talaga. Okay mga paps, kinalasan natin para pati nga bearing sa likod mapalitan natin, tsaka tong pulley. Okay, ito na po yung ating gagamiting alternator pulley. Saktong-sakto. Sinusubukan natin iikot. Medyo maluwag na talaga to yung luma natin. Ito yung bago natin. Yan o. Talagang medyo mahigpit pa siya. Wala pang play masyado. Hindi gaya nga nung luma, madali na natin siyang ikutin. Yan o. Kaya may damage na rin talaga. Ay mga paps, ito na yung ating bearing ng alternator. Oh, para yan. Mukha kung parehas talaga. Hindi mo yung number? Sinukat pa nila yun. Number. Ito nga mga paps, so bibili kayo ng ordinary bearing, nasa 250. Pero yung magandang klase 800 yan. Alin bago to? Oo, yan. Ito ba? Okay, ito na yung ating bagong bearing. Tapos ibabaon pa natin siya para talagang medyo ito yung luma. Ito yung pam-press natin. Okay, yan na. Okay mga paps, ito yung pinaka-rotor natin. May bearing din dito to. Tapos ito yung carbon ng ating alternator. Yun, nakikita nyo yung dalawa doon. Yan yan. Pag napudpud yan at hirap na magkarga ng sa battery natin, ibig sabihin kailangan natin palitan yung pinaka-carbon. Etong dalawa carbon yan, nasa loob yan. Tapos ito naman yung ating pinaka-winding. Ayan o. Okay, bali yan, binubuo na nga natin. Kinabit. Okay, yan nga, kinakabit na natin yung alternator pulley. Okay, yan. Bali, sinalpak na natin yung alternator pulley, hinigpitan na po natin. Okay. Yes. Ganda ng ikot. Okay, yan ang mga paps na ikakabit na natin, no. Ito na yung pinaka-carbon niya. Yun mga paps, pag halimbawa gusto nyo magpagawa or may tatanong po kayo, message lang po kayo sa YouTube channel natin dyan, Kolokoy Garage, saka sa page, meron po tayo sa page, Facebook page, Kolokoy Garage po. Okay, ito na mga paps, kinakabit na nga namin tong pinaka. Okay, yan mga paps, bali ang tornilyo natin sa alternator, dalawa lang po yan, isa sa taas, isa sa baba. Yan, size 14 ng socket wrench or combination wrench natin. Yan yung mga magandang gamitin dyan, para una-una hindi mabilog yung tornilyo. Okay mga paps, papalitan na rin natin ang dry belt kasi naka 60k mileage na si ma'am. Dry belt or alternator belt, bali ito isang belt lang talaga to. Ayan, sakop niya na lahat ng power steering natin, alternator, aircon. Kaya medyo mahal-mahal lang yung belt, umaabot ng nagkakahalaga ng mga 22 to 25 ang original. Meron pa talaga 3k. Yan, 3k sa orig na belt. Pero yung mga replacement lang mga paps, gaya ng Bando brand, mabibili nyo lang yan mga 1,000 to 1,200. Yung bearing natin ganun din, 3,000 to 3,500 ang original. Replacement may 800 to 1,500 ang ito ating alternator pulley.
Okay mga paps, ito na yung ating gagamitin na original na dry belt. Ayan o, Toyota 7PK 90916 ang parts number. Boss o. Okay, yun na nga o. Naisalpak na natin yung pinaka dry belt nitong alternator. At ano, check natin, kailangan sakto yung mga belt natin para hindi tumalon. Ha? Teka. Okay, sige. Okay, chinik natin sa baba. Check din natin dito sa taas kung talagang saktong-sakto. Bago natin paanda rin. Start na nga natin mga paps. Okay, ayun. Ayos na mga paps. Kanina talagang medyo sumasabit na maingay, pumapalakpak. Dahil nga unang-una sa belt natin, saka sa pulley natin. Tapos yun, pinalitan na rin natin ang brake pads. Pala yung original parts natin, itong Toyota Fortuner. Mabibili nyo to mga paps, 3,800 to 4,000 ang set. Brake pads natin sa pangharap nitong Fortuner. Ito mga paps, saktong-sakto, napakanipis kasi pag di natin mapalitan to, masisira yung ating rotor, sisirain yung bakal. Yun talagang sa 60k mileage yan, talagang saktong palitin. Minsan mas maaga pa mga paps pag medyo malakas sa preno. Okay, yun nga mga paps, ayos na, napalitan na namin ang alternator pulley tsaka bearing ng alternator sa likod, tsaka dry belt. Ayun, wala na yung maingay, tsaka yung parang pumapalakpak sa ating makina, tsaka yung parang lumalagitik. Giging problema natin dun sa sa alternator yon na bearing sa likod. Okay, maraming salamat po sa panonood at sa nagsusubscribe sa atin. Yan, sa mga nagme-message, salamat po. Okay, message lang po kayo. Pag may gusto kayong itanong, ito ang Kolokoy Garage. Laging nandyan lang po. Okay, thank you. God bless po, God bless. Okay mga paps, bali pag magpapapalit kayo ng alternator pulley, isasabay nyo na yung likod kasi kadalasan sira din yung panlikod na bearing natin para hindi tayo madoble-doble na ng gastos sa labor. Yan, talagang bimibigay din agad siya. Ito. Tapos ito yung ating pulley. Okay, ito yung tunog niya mga paps pag walang maingay